Pinoy Cupra to. Pero ito na, game number 3. Marami tayong aabangan, maraming mga ipinakita at ang mga expectations na to ay mamaya-maya ay magiging realidad na as we head on para sa ating game number 3, Blacklist International in RSG Philippines para sa ating week number 4, 1-1 versus Exia. Gusto ko i-discuss yung matchup na ito eh. Atina, walk us through, ano ba ang mga aabangan natin sa Gold Day matchup? Unahin natin syempre for Blacklist International, kailangan muna, syempre well-formed dito ang isang OHEB. As we mentioned kasi pagdating sa early game, makakalamang ang isang Exia. Especially with his Star Helix and Dual Beam, wala pa dun yung full barrage ha. And for a 1-1 kasi may kabagalan pa siya sa early. So he needs to be well-formed, well-protected. Pero for RSG Philippines, ito yung expect natin. Early pick-off and mga angry glooms ni Aqua. Early flicker din para kay Rene, pero hindi tinatalan. Aqua and Light will secure that first blood. Pero si Edward Balboa, sabi niya, sige, and dito ang aking mga sapak. Pero si Haji makakakuha nun. Ting, ting, ting! Tumunog agad yung bell eh. Round 1 start para dito sa dalawang koponan. And sa totoo lang bago magsimula tong game number 3, huminga na rin ako ng malalim eh. Bakit? Yan. Legit na. Game 1, Game 2, Matic, punong-puno ng aksyon. Ito din game number 3. Magiging punong-puno ng aksyon. Oo, delikado ang buhay dito ni OHEB. Pero nandito Walang lang din naman trigger yan, ang mga miyembro ng RSG. Kaya mapipilitan sila mag-back. Elirad! Ang naging target niya doon si OHEB. Though hindi nila mapapatay. Si Rene J naman ang nakuha nila. Pero si Light, nandito lang naman. Inabutan! Pinakita niya, tinutukan ng flashlight. Yung gilid ng damong yun. Nahuli, Task Force RSG. Parang nilinis eh, sinipat eh. Para may nagtatago dyan sa may eskinita. Huli ka ngayon. Pero mahirap ito kasi may death na kagad itong si OHEB. And going 1-1, pero mamaya na pala yun ha. Grabe, yung aggressiveness na pinapakita ng dalawang koponan. Mas makikita natin yung lead ngayon ni Eman on the Golden matchup. Especially na kanina nga, di ba in-expect natin na kailangan ng alagaan si OHEB dun sa linya niya. And alam yun mismo ng RSG Philippines. So yung polar opposite ang gagawin nila. Ang aga ng dalaw, inantay lang nila na magamit yung mga flicker. Grabe oh, level 3 pa lang si OHEB dito. And yung full barrage! Ang sakit! Nararamdaman ni OHEB pero nararamdaman din ni Edward yung kasakitan ng tatlong miyembro mula sa Raiders. Dito naman sa may bandang itaas, nag-group up din ang dalawang koponan na may kanya-kanya silang plays. Gusto ko lang sabihin na lahat ng mga fights na yun, nangyari wala pa yung first turtle. Grabe Ngayon no, pa lang. napakabilis. And talagang suntukan ng habol nila. Sensui dito nanganganib. Ay, Ako'y grabe. nahabol! Puputok tapos black shoes out lang. Makakatakas lang din naman siya pero si Edward dito, tinatry niya bumawi. Ang kaso nga lang, makakalayo din ang mga Raiders and Irad. Hindi na siya nakampante pa doon sa turtle. Pati yung orange kukunin niya at ngayon si Haji gusto niya rin patayin pero nandito na rin naman Sensui and Rene J. Mukhang si Irad naging delikado, masyado siyang naging greedy kaya naman pinunish siya ng agents. Ayun naman yung mga klase ng mga overextension na kailangan i-prevent ni Erod for RSG Philippines. Habang ang Blacks International, yun naman yung mga pwede nating sabihin na windows na kailangan nilang i-open up more for their horizon to broaden. Kasi napapansin natin, meron naman silang vision. And you also have hope na kahit sabihin natin na napatay nga ng early, eh pwede pa rin naman bumangon at bumawi. RSG Philippines right now, very comfortable. Especially na si Eman, hindi siya naging stagnant. Looking at this one, ang aga rin ng gold established here for RSG Philippines. Yun yung nakakatakot eh kasi si Eman nakabuo na kaagad ng corrosion site. And alam natin na sobrang hirap makatakas with those slows na nai-inflict nitong corrosion site. No? And this time, doon sa mga items natin, obviously may kalamangan sa RSG. Oo, 1.3k gold lead, tas unti-unti pa ding umaangat. Kasi nakikita natin dito yung pagpondo nila on how to protect Eman. Meanwhile, for Blacklist, tinatry din naman nila eh. Sabayan ng RSG doon sa may bandang itaas. Ang kaso lang, mabilis din kasi ang mga Raiders sa pagpunta at pag-back up sa kanila. Nahuli dito, etong si Irad, pero napapa-back away ay ang mga miyembro ng Blacklist. Nakalipad doon, etong si OHEB, pero dito na yung full barrage. Si OHEB magiging delikado yata yung buhay niya. Naipit doon yung 1-1. Si Haji, one hit na lang at inabutan na pa ni Aqua. Grabe! Gusto ko lang sabihin doon na ma-maximize ni Aqua yung 50% recharge time kasi
ng second skill niya once it hits on the enemy hero. Naku, Grabe. pero si Edward ata Ay. magiging punteriya nila. Ay! ha? Ay! Makakatakas lang din! Flicker in para kay Light. Pero Sensui, nandito lang din naman siya. Babangga ba? Pero mukhang nirerespeto niya yung lead na meron ng RSG. Pero si Aqua, tuloy-tuloy pa rin din talaga sa pagbabato. Kung hindi ka matapang, ako na ang lalaban sa'yo. Rene J, mukhang wala. Ibang klase ang pinapamalas dito. Kasi may question nakakalipad daw ba ang manok Oh. Pinakita nila dito, lumilipad, tumatalon pa nga At ang RSG, sobrang taas ng lead para sa 5-minute mark ng ating game, 3.2K. 8 ang ating kill score. Paano ang magiging maneuver dito ng Blacklist International? Kailangan muna nilang kumalma, especially for OHIP na ngayon na nag-suffer na ng 2 deaths. And that's very crucial for a gold laner, lalo na isa talaga siya sa pinakaasahan. Kasi nga si Sensui, nag-prioritize siya dito on utility jungler. For RG Philippines naman, for them to totally dominate the round, syempre, given na dito na kailangan nilang bigyan ng space si Eman, but we need to acknowledge what Aqua is doing as well with his shadow energy. Ito yung sinasabi ko kanina na ma-maximize nila. Yeah. Yung recharge time nito, masasabing spammable Kaya spam sila dito continuously ng damages. And dito napapasok yung pag-build up din ng mga Radiant Armor kahit papano. Kailangan na. Para kontrain kahit papano, mag-neutralize yung situation. And ang bilis din kasi ng clear wave na meron ng RSG. So talagang mabilis yung nakakasama. Pero speaking of pagsama, gusto ng tropa time ni Irad Hindi niya tinabandan si Sensui rito Pre, may orange ka dyan. Hati nga tayo. Try natin paghatian. Kaso lang, nandito rin naman ang mga miyembro ng RSG. Gusto nilang Nagaw! makasali doon na agaw niya with the retry. Pero mukhang gusto niya pa talagang kunin yung buhay dito ni Sensui and even Edward. Palubog! Kasi papasok No! sila doon sa loob. May full barrage lang din naman. Mapapalayo pa nga yung mga miyembro ng Black. Rene J dives in. Hinatak siya dito ni Light. Pero nandoon yung yakap netong si Rene J. Ang kaso lang, wala nang follow-up. Lumipad na rin naman ngayon etong si Oheb. Pero yung damage is not enough para pabagsakin ang mga Raiders. Grabe yung nangyari na yun. Grabe rin yung ginawa ni Nuts doon sa pinakalikod. Nakalipad ba ng konti doon si Ohe, pero ininda niya lahat ng mga sakit. And as well as nare-reach niya kasi sa backlanes, yung mga unreachable no. nung game 2. Especially this time around, yung Novaria na ini-expect natin na hindi maaabot at hindi basta-basta mahawakan, nahawakan na nila. Wait lang, i-remind ko lang kayo lahat May turtle pa po. Turtle pa lang May pala. turtle pa. Yes. Hindi pa to late game, hindi pa late game. At ayun yung kailangan pag-isipan ng blacklist ng RSG. Pero Oo. for RSG kasi parang kung ayaw yung sumabay, kami na mismo Pipilitin. yung pupunta sa inyo. Yun nga Tsaka kailangan maghabol ngayon ng Blacklist International kasi medyo na-delay na itong si Ohem with 2 deaths plus nakakaubos na ng mga Tori dito ang RSG. Lumulobo na, nagbabalon muli ang kanilang kalamangan, 6.6K. And ang ganda kasi ng pag-front dito ni Uy, Teresa, pero ayan na! Grabe nga naman, isang hatak, burst, full barrage. Makakasecure sila ng kill pero may huli at bawi lang din naman ang blacklist. 1-for-1 mid lane for the XP lane. Pero still, RSG Philippines, sakalamang sila doon. Pero meron nag-aabang dito na Nuts at Irad. Delikado na naman sila dito. Felix, nararamdaman din nila yung hapdi na ngayon Oo, ay, May pero- hustle light. Lakad siga, no? Oo. Ganun, naghahanap ng away ang Oo, RG. away. Katulad nga sinabi ni Qwerty, kailangan umiwas muna ng Blacklist International sa mga ayaw. Pero paano Sa kanya nun, knowing na nauubusan na siya ng mga resources dahil andun si Aqua, yung presensya ni Light, hindi siya makadalaw doon sa mga potential farm dapat na kanyang dinadaanan. And actually, napipilitan na kasi si Sensui na tumawid doon sa kabilang poder kahit sobrang risky nito dahil hindi nga nagpapakita ang RSG basta-basta Kailangan na nilang mag-take ng risk kahit papano para lang ng RSG. Yeah. Mahihirapan dito ang blacklist kung hindi sila gagawa ng maliliit na mga bagay. It's all about the details pa rin. Babalik tayo dito for Blacklist International. Ano nga ba yung key factor nila dito? Siyempre, nandiyan pa rin naman yung explosiveness ng yakap ni Rene J. Uy, napalim yata dun si Aqua pero parang okay lang. May black shoes naman kasi siya. At ang RSG, na-secure na nila yung Lord. Mukhang itutuloy pa nila. Pumasok dun si Light, nakahatak ng isa. At nandito rin naman yung full barrage and mega kill for Eman. Edward Diaz. Kailangan muna nilang kumalma, uulitin kumuli kasi nabebait sila doon ni Aqua. Oo nga And eh. Aqua has the Purify, tapos may black shoes pa to. So if ever man, they need to change targets onto RSG Philippines kahit na understandable may kasakitan si Aqua.
But there are multiple targets din kasi na kailangan mo nilang i-prioritize. Uy, pumasok doon si Renny J, nakayakap ng isa. At mukhang ito na yata yung inaantay ng mga agents. Magkakabul ba sila? Mukhang si Oheb, haharap lang din naman dito pero masyado pang makunat si Irad. Pero for RSG, mabuti na nag-out na rin sila kasi alam nilang wala na silang resources. Yeah, sabi nga, celebrate small wins eh. At least, dun sa mga bagay na yun, na napatay nila si Eman, na shutdown nila yung gold laner mula sa RSG. At kailangan humabol kasi almost 3K pa lang lamang ni Eman against Laki. Oheb. And imagine, naka-Malefic Roar pa siya dito. So kahit humarap si Rene J, even Edward, may physical pen kasi siya Yeah. na hawak on his items. And with that said, kanina sinabi ko na it's all about the target for Blacklist. At tama naman yung ginawa nila this time around. Kung hindi kaya si Aqua, let's focus and punish Eman. Uy, wait lang may hinahanap dito ang RSG. Yung kanilang plano dito ay hindi nagtagumpay. Hindi ka na maispatan. Buti nila nakatunog lang. Retribution ay ginamit na. Ang focus lang ni Oheb dito ay yung Torre. At least may mga windows pa or may mga pasilip pa dito ba ang Blacklist na kaya pa nilang humabol. Pero Aqua, Grabe yung tapang nyo, no? parang kung si Irad at si Nats, yung Brusco Bros, siya naman masisiga pa eh. Siya pinakasigang Brusco mage. sister. Siya si Boss Madam. Siya si Boss Madam. Oo, di ba? Dalawang bodyguard. Eh, syempre, Oo. sino bang binapatay? Nakakatakot si Boss Madam. Ngayon ako Grabe. nakakita ng mage na siya yung nauuna. Di ba? Ayan, no? Di ba? Ayan. Ibang klase dito si Aqua. At Tapang. mararamdaman natin ang presensya Uy. ng ni Aqua dito sa laban na ito. May nararamdaman 5.7k ako, gold lead. Pero pag may tumawid, malamang babagsak talaga sa posisyon na meron ngayon ng RSG. Maganda yung pwesto ngayon ng RSG pero nakakaramdam din naman ang koponan ng Blacklist International. Unti-unti silang umaangat dito. Unti-unti Wait. silang naghahanap ng vision. Tatalo na nga din naman yata sila. Ay! Tinamaan! Tinamaan! Nakita! Doon sila nakita. Nakita, nahuli. Conceal? Uy, pero ito na ang Blacklist. Nauna mataan nila si Irad pero yung full barrage! Kinasan na rin naman ni Eman. Mapipilitang Si mag-backaway Aqua! ngayon ng mga Blacklist. Bagsak si Nuts. Irad. Si Nuts. Lalayo na sila pero si Nuts with a penalty zone. Makakasecure na ang apat. Mukhang ito na yung pagbawi ng Raiders. 1 for 3 trade dahil lang sa isang set ni Nuts. 4-man penalty zone para sa kay Nats. Grabe yung laban na to. Yung buong akala mo nakaganti na yung Blacklist International, pero parang mas napabuti yun para sa RSG Philippines. Uy, mukhang gusto nilang tapusin din yung laban. Hinatak na nga nila si Edward. Edward trying to sustain. Hadi na lang matitira dito para sa Blacklist. At mukhang gusto nang tapusin ng Raiders. They will break the code. Hindi ba? Ay, hindi pa tapos. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi pa! Hindi pa! Hindi ba? Walang ganun! Wala! Wala! Hindi ba tapos? Hindi pa! Ayan ang pagbawi ng Habol, Blacklist. habol! Lahat tayo nalito na dun sa nangyari. Hindi pa tapos. Hindi pa! Oh no! Wala si Wow. Nats. 4v3 ang magiging kaganapan pero si Sensui hindi sumusuko. Ako ay nandun din. Yung mga pokes ay inilatag niya. Si Sensui bababa sa kalahati yung buhay. Okay pa nandun din. Pero humahabol ng RSG ah. Ang sakit talaga ni Aqua. Oh my God! Wow! Wow! Ayun yung literal na wow. Oo! Grabe, nag-moonwalk palabas. After ilatag yung mga angry globes, nag-moonwalk palabas. Dito na masusubukan, grabe yung mental fortitude dito ng Blacklist International. Knowing na sobrang close na ng RSG Philippines from closing out this game. Pero what pave way is actually, nakita mo yung pag-andar ni Sensui sa ni Rene J. Tinitingnan ko dun sa minimap bago tayo nag-close off. And definitely, one thing to consider is that ang Blacklist International, they're full of surprises at Oo. kailangan hindi basta-basta masurpresa doon ang RSG Philippines. Okay, kailangan kumapit ng Blacklist International dito. Available ang flicker ni Nats. Nakita na Oo nga. natin yung Nats Entertainment kanina. Ano nga ba ang kanilang aatid? Mababagsakin yung top turret. Bilis. At eto na ang Task Force RSG. Nice defense para pabagsakin lang din naman yung Lord. Bumangga na rin doon Sensui. Tumaloon si Rene J. Full barrage! Nakatalon lang din naman doon si Oheb pero naiwan siya doon. And Nats once again with the huli. Para nga naman pabagsakin si Oheb. At yung naantala yata kanina, tutuloy na ng Raiders. Kasi nga naman ngayon, mabibreak nila ang code.